Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, April 2, 2025. Ayan. So, kakabakasyon natin and kakabukas ulit ng market natin. Kanina umaga, medyo hindi pa rin maganda yung galaw natin. Pero yung pre-close natin, pinitik tayo sa sa pre-close ng market natin. Kaya napansin nyo, nag gain sa index ng 1.08%. Pero ewan lang natin bukas ang mga namayagpag ngayon is banks at saka mining stocks, especially mining stocks. Medyo marami pa rin yung gumagalaw sa kanila sa start of the day. Pero at the end of the day, so ito si PHR yung nanguna naman dito sa listahan natin, di ba? From the last 2 days, ang lakas ng bagsak niya. So ngayon, is halos mag-report naman sa principal's office, halos mag-ceiling si PHR naman natin. Okay, so anyway, nag-close tayo 6,247.68. And meron tayong lumabas ulit na foreigner. So nawala na rin yung 240 million pala na binilang natin last Monday's trading natin. So meron siyang negative 259.87 million net foreign sell. Ayan. So pakiramdaman pa rin yung pinapakiramdaman natin yung galawan dun sa US market. Nagsiso sila kagabi kasi may trading sila dun sa US markets pero sa atin holiday kasi. Yun nga, napansin natin, nagsiso. So from negative, nag-positive siya ng closing. Kasi sa pre-open pa lang nila nung Tuesday ng gabi is mapula. So ngayon, yung pre-open ulit ng market ng US natin is mapula ulit siya. So medyo nakabawi na yung Asian markets kanina pero European stocks parang hindi pa rin. Yung mga crypto natin bumawi na rin kanina. Nag 85K si Bitcoin pero ngayon pabagsak naman siya. So in-expect naman natin niya kasi nga dahil dun sa tariffs ni Donald Trump. So hindi pa rin natin matansya kung hanggang kailan yung epekto niyan. Pero syempre dahil nga sa medyo mahina yung mga blue chips natin, maliban sa pre-close nga kanina, marami nagsigilawan doon sa mga small caps na stocks natin. Okay? So pag-usapan natin yan. Nasama nga sa listahan natin si IMI, although wala dito sa trending stocks, pero siya yung isa din sa mga nag-breakout sa galaw natin. Ayan. So ito po yung mga trending stocks natin for today's review. So PHR nga po yung nauna. So grabe naman yung tinaas nito nung pinapansin ko lang siya bago lang mag pre-close, no. Unti-unti naman, dahan-dahan naman umakyat. Kailan nung siguro mga late half na to umakyat kasi nung early first half natin sa kanya dito kay PHR, nag-Dow G lang siya. So mga siguro more than 10% lang siya. Pero nung medyo mag-alas dos na, past 1 is umarangkada bigla. So nag-close siya ng 42.86%. Lakas din nitong si PHR natin. So nag-up siya ng 42.86%. And meron siyang 393K net foreign buy. So mga locals yung pumitik sa kanya. So marami tuloy yung tataka, meron na bang buyers tong si PHR natin? Kasi biglang nagkatakbuhan ng last 2 days of trading natin sa kanya. And ngayon, ang lakas nga ng sipa niya. So, ganun din yung ibang stocks natin, nag-bounce si Dito. Ngayon, finally, nag triple bottom na yata, no? So, sukatin natin mamaya. Meron siyang 8.47% na galaw for today's trading and meron siyang 249K net foreign sell. APX, packet pa rin, pakonti-konti, nag-up siya ng 1.85%, pero net foreign sell, negative 6.7 million. OGP, biglang nagkaroon ng green candle. So, yun nga siguro dahil puro mining pa rin naman yung pinag-uusapan. Yung gold prices, tumataas pa rin siya. So, nag-up siya ng 2.71%. So, after ng dips na medyo malaki din, di ba? So, nakabawi na siya. And meron siyang 11.89 million net foreign buy. Kala ko, mas ito pa yung itutulak kanina kasi medyo malakas yung net foreign buy. So, PhilWeb, nakakabawi na. So, papunta ulit dun sa may gap sa bandang taas. So, lalakas ng galaw na ito. No? So, nag-up siya ng 6.07%. And meron siyang 1.63 million net foreign buy. And then si IMI, bigla nga po nagkaroon ng volume kanina. Oh, okay. So, and then meron siyang net foreign buy na 719K is nag-close siya ng, ayan, taas, 20.31K. Rather 20.31%. Ayan, so ang lakas ng galaw niya. Si PSE nag-up ng 1.08 and nag-close nga siya with 259.8 million
net foreign sale nga lang yung markets natin. Ayan. So kung mapapansin nyo, mining stocks at saka yung ibang penny stocks natin. Yung mga blue chips is unusual yung galaw kanina kasi wala naman masyadong foreign buy sa market natin. Ayan. Gumanda tuloy yung itsura ng chart natin. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung bibili mo naman. And then follow mo ako dito sa ating Palawi Trader as usual na YouTube channel para updated ka sa mga reviews. Subscribe ka lang po or kung gusto mo, join ka dito sa trading group natin. Ayan. So check mo na lang po yung ating mga daily upload videos. So wala tayong upload kahapon since Ramadan Day. And then company reviews, check mo na lang po mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, mga fundamentals, yung risk management natin, basic and then basic PSE stock market learnings natin. Okay? So check mo din yung ating Palawi Trader crypto ko to. Meron na tayong pa isa-isa na nire-review. So ito is mga apps naman to, no. So yan, so meron tayong upload kanina. So check mo na lang yung ating AIX wallet, no. Last time is Antix, tapos ito naman AIX wallet. Okay? So double check mo na lang. Tapos sa social media, follow mo na po ako dito sa ating Palawi Trader na Facebook account or dito sa ating Facebook page para updated ka sa mga posts natin. And then dito sa website natin na Budigipik, yung mga local reviews natin sa kanila to. Kapag tuloy na tayong nag full time dito sa market, tapos sa Twitter, wala na bang ibang nakita ko na yung summary ng market Meron na dito sa maaga naglabas si Philippine Stock Exchange natin kanina. O wala pa ba? Silipin natin. Baka hindi ko pa na-post. Wala pa nga, no? Marami pa lang. So, bisitahin nyo na lang to. Hindi ko na-post lahat ng andito. May mga earnings na pala na lumabas. Okay, so March 31 pa pala yung nakita ko sa kanya. So, wala pa siyang summary. So, dito na lang tayo sa mga posts. Okay, meron ng summary si Day Market Security. So, medyo marami yung pinitik kanina na blue chips, especially sa mga banks natin. Kasi noong umaga, wala naman silang masyadong gains. Si Monde, nakita natin, noong umaga pa lang, okay, nag-verde na to 4.7%. Pero sa pre-close lang tong, alam ko, sina BPI, 4.62%. Sina Ali, gulat nga dito ko nag-spike lahat So 3.91% Converge, ayan, bumalik ulit 3.34% BDO, 3.07 and ayan, Bloomberry 2.4%. So tinamaan si Jollibee, negative 3.67%, CNPF negative 2.33, ACN negative 1.64, SMPH negative 1.46% at saka si Meralco negative 1.45%. Okay? So ano kayo mga balita dito sa na-post natin? Meron na ba yung mga buyers and sellers? Bisitahin din natin si wala pa yata. Si DA market natin, wala pa. Yung summary ng mga buyers at saka sellers. Maaga ba? Hindi. Medyo late na tong review ko So 6 p.m. na tong nasa time frame ko. Okay, Megawide. Kaya pumitig din kanina. 4.88% will build the $1 billion peso Block 2 of Cebu's carbon market. Ayala Corporation investing 18.4 billion peso in Ayala's AC Ventures. ICT, no umaga ito yung market So medyo binawian din, no? Welcome Hapag Lloyd's direct feeder service between China and the Philippines. Tapos Mitsubishi has forged a deal with Ayala Corporation for a 50% stake in subsidiary that owns GCash operator. Ayan. So mainit yata si GCash natin. Tingnan natin kasi nagbabalak siyang mag-IPO. Tapos yung gold prices, ayan, yun na yung reason natin bakit umakyat yung mga mining stocks natin. So gold sprints to record above 3,100 per ounce. So set for best quarter since 1986. DMC is shifting its focus to premium centrally located developments. Si Ali, meron pa rin siyang share buyback dito.
ongoing pa rin siya, no? Ayala Corporation executes investment agreement for Mitsubishi Group, share buyback, URC, Cebu, Ali, AGI at saka si Costco. Mega-wide. Kanina umaga medyo balance lang. Itong part na to hindi pa nag-gain masyado si market natin. Manila Water is continuing its 95 billion capex program for water and wastewater project. RCBC regular cash dividend na 0.7 per common share, tapos mataas ulit yung mga mining stocks natin. Ayala discloses the effectivity of its merger with 29 companies with Ali as the surviving entity. Tapos, meet the wealthiest people in the Philippines. Ayan. So, nauna si Manny Villar natin. Ayan. So, kailan niya kaya patitikimin yung mga holders ng BLL natin. Robinsons Land is investing 22 billion in 2025 to expand its real estate portfolio. Philinvest has allocated a 24 billion capex for 2025. SMPH is entering the premium residential market. SSI, mataas yung yield niya, 5.28% na dividends. Aboitiz Equity plans to expand its regional airport portfolio. CREET continues to stand out by combining stable income with a green energy focus. Ayan, mining stocks pa rin, gold price. Japan's Mitsubishi finalizes 18.4 deal to acquire 6.5% indirect stake in GCash from Ayala Corporation. Ayan. So marami nang pumipila kay GCash natin bago yung kanyang initial public offering. Siyempre, panalo yan kapag tumaas yung price naman niya. Okay? So GMA, meron siyang dividends, 1.7 billion cash dividends. And then si Monde, ano nangyari dito, is increasing its capital expenditure this year to expand the capacity of its branded food business, aiming to counterbalance the ongoing weakness in its meat alternative division. Okay? So, kaya pumitik siya kanina, meron siyang balita kahit papano. Okay? So, the rest is yung mga post natin noong mga nakaranto, no? Okay. So, may mga earnings dito galing kay Swell Financial. So, Wilcon, lackluster top line continues. Ito yung closing yata natin sa US market. April 1. So, ayan, bumawi siya. Dow Jones, 1%. Nasdaq, negative 0.14. And then, S&P is 0.55%. Maganda nga yung closing ng representative natin dito sa bandang US. Ayan, si Bloomberg, kaya mahina, concerns that Thailand casino legalization plan threatens sa Philippines gaming sector. May kakompetensya siya. Tapos Cebu, ayan, so gumanda yata yung niya, earnings, 43.5% year over year sa fourth quarter. So beat estimate si ahead estimate si Cebu Pacific. JTCAP, core profit expands 21% year over year. GGS, mukhang may na pa rin yung earnings. Okay, ano to? Ba't magkaiba yung results ng Dow Jones dito at saka yung nabasa natin kanina? Okay, so yun lang po yung mga balita na nakita natin. Patalastas ulit. Ayan, so tama-tama. Start of the month ulit. Yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay, so double check mo na lang. So punta tayo dito sa chart. Hindi pa rin gumagana si itong si Instagrams natin. Sa end of the day lang nag-update siya ng chart. Pero during the live trading, okay na sana kahit yung delay lang yung niya, no? Pero anyway, wala talaga. Ayan. So based dito sa galaw, on the way ulit tayo sa hopefully matuloy na 6,300 kailan kasi walang foreigners, no? So 6,300 pa rin yung pinaka-resistance, 1.08% kanina. Kailang lumabas yung pumasok ng Monday na 240 million. So, ito, mas madami pa. Negative 259.87 million. Okay. So, based sa chart natin, dahil verde, kahit na pinitik sa close. So, sa close, makita mo yan eh. Tingnan natin sa 5-minute chart. Ayan. Medyo pinitik siya ng konti kanina. Ayan. From 6.1 naging 6.2 yung closing natin. Syndicated pagpapakyat ng price natin sa kanya. Okay, so balik tayo sa day chart. Okay, hindi nag-update si Instagram sa atin. Refresh na lang natin 'to. Hindi na nag-update biglang nag-hang yung network natin sa kanya.
Okay, ano nangyayari sa kanya? Ayan, bumalik na. Okay, so balik natin yung chart. So under maintenance pa rin siya. So maraming tatanong saan pwedeng magtingin ng live chart. Siyempre, doon sa mga brokers natin, First Metrosec, BPI Trade, alam ko live din siya pero yung chart hindi ko makita doon. Tapos si 2Trade Asia Prime, live yung chart tsaka yung data niya. So pag gusto niyo wala naman kayo noon, naka-call financial ka lang, Trading View. Buksan mo lang si Trading View and then syempre type mo na lang yung stocks na gusto mo and then pilid mo yung Philippine na stocks natin doon. Kasi kasama yung iba, tinype mo is PHR kung may parang kagaya siya sa ibang bansa, dahil PHR na lalabas sa kanya. Okay, so balik ko ulit yung chart. Nagawa ng konti yung chart natin. So, okay. So maganda yung pagkakahila niya, although wala namang foreigners, is nagkaroon ng higher low formation. Ayan, no? Higher low si Philippine Index natin. Tingnan natin. Hopefully hindi tayo madamay doon sa yung mga laglagan na nakita natin last Monday, di ba? Sa global markets. Ayan. So nakabalik ulit tayo ng konti above ng RSI 50 level. So okay na siguro kahit sideways lang si Philippine Stock Exchange natin. Okay. So nakita natin yung mga big caps. Dito tayo sa mga winners. So PHR talaga yung una. Laki ng volume niya, oh. Nasa 15 million, no? 42.86%. Tapos hindi siya yung pinilit. So every hour, every 5 minutes umakyat talaga yung price action niya. So ewan ko lang. Pero kanina nung tinitingnan ko Doji, kaya lang yun nga late half ng trading natin, pinitik pala tong si PHR natin. Okay? Next, IMI. So laki din ng kandila niya, oh. Mamaya silipin natin, baka maghang ulit eh. Yung 5-minute chart niya, 20.13%. Primex, 17.42%. Sino pa? Yung may volume lang Apollo, 7.5. Maganda yata yung chart ni Apollo natin. Si Web, ito, malakas pa rin si Web, no? So on the way siya ulit dito sa 2.9. 6% na galawan. NRCP, si SCP, umakit din. No? So bumabawi siya after mag-double bottom. Nasa 5% yung galawan. Si Monde is 4.7 and then yung mga banks. Pinitik yung mga banks 4.62%. Ali, bago mo na yung chart niya, 3.91%. So salamat, meron siyang share buyback, di ba? Tapos si Plus, bumabalik, oh. So 3.19%, parang sarap pa rin i-hold ni Plus natin, ha. Tapos si Meg, ilang araw na rin to, no? Meron siyang papitik-pitik na konti, 2.79%. OGP, ayan, so nauntog pa pala siya, oh. Ang taas pala ng galaw nito kanina, no? Sa 2.71%. At saka si SGP, 2.56. CREC, breakout na ba to? Ayan, breakout na si CREC natin. Ang bagal pero ayan, nakadiretso din siya sa wakas, no? Okay, so doon naman tayo sa mga losers. Sino ba losers natin? Si Lotto. Wala na si Lotto, iniwan na. So negative 14.02% yung may volume FCG, minus 7% talagang si Monde. Di ba nagbebenta siya ng shares talagang weak. Kaya weak yung na itong si FCG natin. Laki minus 7.69. Sino pa may volume? BHR, minus 4.7. Lalim na rin na ito. Breakdown pa sa support. Negative 4.76%. Si Ferro, negative 4.6. Wala tayong balita kay Ferro natin sa mga backdoor listing niya. Si Jollibee, minus 3.67. Okay? So may mga lumagapak sa mga stocks natin. And then, hindi rin natin ma-interpret yung blue chips. Kasi ano naman pinipitik lang sa closing. Okay. Mas maganda sana kung tinitik siya, pero meron siyang karga kahit pa paano. Okay. So, yun lang muna. Yung napansin natin sa market. So, visit natin yung global markets natin. Ayan, mapula na naman sa US. Mukhang bear market din sa US natin. So, S&P futures nagda-drop ng negative 0.33, Dow futures negative 0.25, and Nasdaq futures negative 0.42. So okay, Europe nagda-drop na naman siya. Kanina okay na to. So nagda-drop naman siya, and dito sa Asian markets mix na lang ng konti. Pero mas marami nag-bounce. Kaya nga lang 'di ba yung trading naman natin nung huli na review natin to is sobrang pula. Monday 'yon, no? Hindi ko napansin.
kahapon yung galawan dito sa Asian market. So yun pa rin naman, yung mga balita dito is yung blanket na tariffs ni Donald Trump na 20%. So okay, tingnan natin. Mahal pa rin daw yung itlog sa bandang US. So nagkaka-shortage pa rin. Tapos dito sa bandang crypto nakabawi na siya ng konti. Kasi yung last na review natin, nasa 82K lang si crypto. So bumawi siya ng konti pero pa-drop na naman. So 85K si Bitcoin, Ethereum is 1.8, XRP 2.11. So puro drop yan. And then BNB is 602. Ayan. So sino tinamaan? Wala naman masyado na Shiba lang. Minus 4.22%. Okay? So yun yung galawan sa global at saka crypto. So pag-usapan natin yung trending stocks natin. Kailangan lang talaga magaling kang man-timing, no? Kasi ang bilis ng galawan kagaya ni Ionix, di ba? So sa umaga pa lang 10% na. Tapos biglang pinitik pagdating ng closing, di ba? Ganun din si PHR. Kaya lang ang lalaki ng ititik mo na risk. Pero yun nga, worth it kung nasabayan mo sila for today's trading. Okay? So tingnan natin yung ating trending stocks. Okay, so nahin nga natin si PHR dito sa listahan natin. Ang lakas ng galaw niya, no? Ang lit ng kandila, pero ang lakas ng galaw niya. So, nag-up siya ng, pares pa rin ba yung ceiling natin yun? 50% pa rin naman, di ba? Tapos, nag-up siya ng 42.86%. So, 393K net foreign buy. So, marami nga nag-uusap doon sa Investa. Gumagana pa rin yung Investagram socials niya, di ba? So, nag-update pa rin naman siya. Etong chart lang natin yung during the trading day, hindi siya updated. Pero at the end of the day, updated na po itong si Investagrams natin. So, tama ito, nakita natin na 42.86 percent na galaw niya. So, balik ako sa 5 minutes. Hopefully, hindi siya magang. So, makita mo dito, nag-start siya na pumitik is around alas 2. So, mga late second half tayo umakyat. So, laki rin niya, no? Kung medyo nahabol natin tong galaw na to. Ayan, pinitik siya and then nagpa siya ng more than 20%. Kaya nga lang, syempre, napaka-risky nga niya kasi kahapon or rather nung Monday, para falling knife CPHR. Hindi nga natin nilagyan ng support sa baba kasi nga hindi natin makita yung bottom niya. Ayan. So nagkaroon na tayo ng temporary bottom. Ngayon, ang tanong, bakit siya biglang pumitik ng 40%? Dahil naubos na ba yung mga buyers natin or meron na siyang bagong buyer? Kasi yun lang naman inaantay niya para pumitik talaga siya ng malakas. So wala naman ako nakita na balita na umakyat siya. So most likely baka technical bounce yung nangyari sa kanya. So wala naman siya, naubos yung sellers. Naglabasan na siguro lahat last time. Kasi from the last 3 days lang, nag-drop na siya ng more than 50%. Ayan, so bumawi siya ngayon. Pero nang shake out muna siya ng sobrang lakas kaninang umaga. So nag-siso siya. So opening is pares lang. Pero nag-drop pa rin pala siya ng 20%. So marami siguro nag-take advantage ng technical drop nitong CPHR natin. Ayan. So, minsan nag-ano naman nagbabounce yung stock. So, ang tanong lang, kagaya ni dito, di ba, nag-bounce siya. So, hindi ba siya mauntog later on dito sa MA20? Pero kung maganda na rin, kung mauntog siya dito sa MA20, another 20% run para kay PHR natin. Alam naman natin, very, very volatile to. So, ang ganda niya yung mga traders natin, pwedeng pumitik yung price action. Pero kung babalik siya, siguro kung wala pa rin naman yung balita kung sino yung bibili sa kanya. So, meron tayong malakas na resistance dito sa 0.2658 na level. Kasi wala naman tayong nakitang balita for today para dito kay PHR natin. Okay? So, technical bounce tingin natin sa kanya. Next, si dito natin, okay, parang ganoon na rin siguro, no? Kasi malapit na rin naman na siya dito sa triple bottom area dito sa 1.15. Ayan. So, kaya lang medyo cautious lang tayo. Siyempre, good para dun sa mga holders. Medyo malakas din yan, 8.47. Malaki na yan. Na bounce. 249K net foreign sell. Kaya lang, ang matagal nating inantay kay dito natin is makalampas tayo dito sa MA20. No? So, dito sa pwede na rin siguro, no? Lagyan natin na resistance kasi nag triple bottom eh. Ito rin napansin ng mga traders sa
market natin. So 1.37. So kailangan maka-breakout tayo para mag-shift ulit yung sentiment natin kay dito. Pag hindi, nasa bear territory yung yung galaw natin sa kanya. Baka technical bounce lang din. Kasi umabot na siya ng oversold condition sa RSI below 30 levels natin. Okay, so wala din tayong balita kung ano meron dito kay dito. Parang ganun nga, parang pinipitik yung mga stocks natin na nasa ilalim. Next, pero ito si APX, diretso lang to. No? So, APX, alam mo na yung catalyst. Bukod sa, yun nga, yung prices ng metal products is lahat umakyat eh, pati copper, di ba? Copper, silver, gold. So, ito yung mga products niya. So, tignan na lang natin, kailan ba ito next date? Bukas. Bukas, ayan. So, expect meron siyang special drop bukas. Ayan. Kaya pala siguro, medyo sinagad na siya. So, very unusual naman kung pumitik pa siya, di ba? Normally kasi bumabagsak yung stock. So ilalagay ko na lang resistance is 5.53 and then kung mag-drop siya ng 3% corresponding dito sa dividends na ibibigay niya 1.5 plus ilan ba to? Pares ba? 1.5 o 1.56 no? So 3 point something. So magre-retest tayo dito sa may gap. So expect na lang yung drop bukas kasi may dividends. Ayan. So very very unusual na lang kung pumitik pa siya dito sa 5.5 kasi bukas yung pinaka ex-date. Ayan. So para dun sa mga bago lang sa market, ex-date, kapag nakabili ka ngayon, meron kang hawak at kahit ibenta mo na siya bukas, meron ka pa rin dividends na makukuha sa kanya 3% later on. So kaya lang, in-expect natin mag-bounce, mag-drop din ng 3% bukas si Apex. Tapos after a few days, doon na lang natin malalaman kung itutuloy niya yung galawang bull run nitong si Apex natin. Kasi ang taas na rin ng galaw niya, di ba? Simula nang nag-recover siya dito is halos 50% na rin. Bah, sa loob ng ilang buwan, ginawa lang to ni 40%. Ginawa ni BHR na isang araw lang. No? Okay, so ganyan lang muna yung tingin natin bukas. Ano to? X-date. Kaya pala pinag-usapan si EPX. Kahit na 1.85% lang. Okay, so nasa bull side yung mga indicators. Kailangan magbabago lahat yan. Bukas na lang po. So tingnan natin. Yan na lang muna expectation. Baka maglaro muna tayo short time dito sa 5.18. So 6.78 million net foreign sell. Next, OGP. At actually, ito nga OGP natin kung gumalaw na ng mga last week pa no, o no Monday pa kasi nga lahat ng stocks natin na related sa mining, nagagalawan sila pero ito naiwan, di ba? Which is parang ang ginagawa niya is pre-nice in niya yung previous na 3.5% na dividends niya dito. Ayan. So kaya nag-console siya na matagal and then pinitik na siya. Umabot yata to ng 6 no o 5.4% kanina. Pero kung titignan mo yung overall picture ni OGP natin, so makita mo, mabalik nga siya doon sa uptrend niya no. Tapos ang laki ng season niya oh. Kung na-timingin natin to ilang up din niya no, pangatlo and then ito yung pang-apat na up move niya. Okay? So bull side pa rin siya nasa above ng RSI 50. Pares din ng indicator, upward yung direction. MACD at saka RSI natin. Okay? So very good. Meron pa siyang 11.89 million net foreign buy at 2.71% na galaw. Okay? So hopefully hindi matapos ng short term yung yung rally ng gold. Kasi yun na lang yung pinaka-catalyst natin sa kanya para gumalaw ng gumalaw 'tong mga mining stocks natin. Next, PhilWeb. Mukhang aabot sa gap si PhilWeb natin. Ganda pa rin ng galaw niya, no? Tapos may volume siya, 12 million ulit yung volume niya. Meron pang 1.63 million net foreign buy. So, nag-up siya ngayon 6%. Malit yung kandila pero ilang araw na rin siyang namamayat pack. So, tres. Pag-usapan na lang natin kung aabot siya dito sa tres later on. Pero parang gusto nga niyang umabot. Base lang dito sa dito sa RSI natin. See, above siya ng 50. Ito medyo matagal pa siguro bago makarecover yung MACD formation. Pero very good yung ginawa niya, no? Kasi nag-form siya ng retest, parang may konting breakdown sa 2.37. Pero nag-retest lang siya. Then lumalabas,
ito yung bago nating higher low sa kanya. So pwede na rin siguro sabihin na pares lang dito eh. Kasi hindi naman siya masyadong nag-drop. Okay? So very good. May intention siya na i-close yung gap dito sa bandang taas, above 3 pesos for the coming few days. And then IMI, wala naman ako makitang balita din. Kaya IMI natin, laki na, parang tori yung saglit, 5 minutes. O nilaban siya nung 11 AM, no? Binomba din siya, oh. Okay. So, congrats doon sa mga nakasabay sa kanya, no? Hindi siya masyadong pansin kasi yung huli niyang mga breakout dito, ito breakout din to eh. So, hindi natutuloy na mag-breakout dito sa sa MA 100 tong violet line natin. Pero na umaga nga, medyo mataas na nga siya. Siguro nasa 4 or 5% siya. So hindi ko rin pinapansin to kasi normally weak to. Kasi wala siyang volume plus. Medyo mahina nga yung mga earnings niya. Oh. Negative 1,000 per. Ilan ba yun? Negative 35 million net ano siya, loss. Ito naman, negative 494 million. Kasi lugi yung mga businesses ni IMI natin. Pero anyway, pinitik talaga siya. So 719K net foreign buy nag-up siya ng 20%. So ngayon, maglilin tayo sa kanya na i-retest yung 2 point, o dito na lang, para hindi masyadong malayo. 2.22 and tignan natin kung magka-volume pa rin siya bukas dito sa 1.7 naman. Mataas ba? Okay, so ito na lang. 2.12, ayan. Para dito tayo sa range na to, titingin. Kasi naka-breakout siya eh. From 1.7 to 2.1 na trading range. Malaki na rin yan kung another candle bukas bago siya mag-pullback is meron siyang more than 10% na pwedeng i-galaw. Okay? So, yun na lang muna ang pag-usapan natin sa market. Mahina yung mga blue chips pero namamayagpag. Meron pa isa-isa, dalawa-dalawa na mga small caps na pinipitik. So, timing na lang kung sino yung matimingan natin na puntahan during that time. And then, syempre, management na lang po yung risk mo kasi malakas talaga yung galawan, di ba? 20%. So anytime pwede rin siya mag-drop ng mga 20%. Depende sa sentiment ng market natin. Okay? So overall picture, syempre mahina pa rin man yung markets natin. Ayan. So yun lang, meron siyang na-form na higher low formation. Kailan pa rin natin bilangin yung papasok ulit. So zero ulit yung net foreign buy na market. Okay? So yun na lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Check mo na lang yung bago nating upload Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, yung mga news natin. Saka ko nila update to kapag may time. Wala talaga tayong masyadong time. And then yung ating Twitter, in Patreon sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.